Okay, so ang gagawin natin ngayon, kukunin natin yung ating dough na ginawa kagabi. Ito na yon. So, umalsa na siya. Kaya ito yung tinatawag na mother yeast. Siya yung pinakamadre na magpapaalsa sa dough natin ngayon. Teka lang. So, ilalagay na natin siya sa mixture sa machine. Ito na. So, yung yeast namin, ito, ganito siya, bar, na buo-buo. So, kung may makikita kayong ganito, mas mabuti para, mas effective yung pinaka pag-alsa niya. So, ganito kalaki. Yung, ganito siya, block by block. So, first, ito na yung dough na ginawa natin kagabi. So, ang gagawin naman natin ngayon is yung mga mixture na hahaluin natin today. So, dahil dito malamig, so yung yeast na gagamitin namin mas mataas. Ewan ko kung nakikita nyo ito. Ito yung pinaka So, ang gagawin ko ng dough is 1.5 katulad nung sinabi ko sa inyo ngayon kasi kagabi hindi kami masyado nag-work. So, madaming dough na natira kagabi. So, for 1.5, ang ginagawa ko, 154 grams of yeast. Tapos, ilalagay ko na siya dito. Pagkatapos nun, is yung flour. So, lalagyan na natin yung flour. Ito. Bobo. I'm making video. Tapos, ilalagay natin yung malt. So, ang ginagawa ko sa malt, ganito. Kung magkano yung litro ng tubig na ginagawa ko, plus 2. So, 1 plus 2, 3. So, 34, ganon, 34 grams ng malt ang ginagamit ko. Tapos sa salt, medyo ganon din parang sa malt, pero mas madami. Basta sasabihin ko sa inyo pag itatry nyo na. Basta itry nyo lang muna yung 1.5. So, 175 grams of salt. Lalagay ko apart. Pero dahil wala kayong mixing machine, ang gawin nyo, kukuha kayo ng 1.5 liter na tubig, tapos
ilagay nyo dun yung salt. Tapos haluin nyo bago nyo ilagay sa machine. O dun sa mixing bowl kung saan kayo gagamit. Para mas mahalo, hindi siya didikit dun sa mother yeast na ginawa nyo kagabi. So, kumbaga, ito yung tubig. Ilagay nyo yung salt, tapos haluin nyo. Ganon. So, tapos na. Nailagay ko na yung pinaka last salt at saka tubig. Ngayon, hahaluin ko na siya. So, habang naghahalo yung mixture natin, ilalagay ko na yung oil. Ang oil na gagamitin namin is virgin olive oil extra. Ganito. So, katulad ng mixture na ginawa ko kanina, sinabi ko sa'yo, half ng half liter. So, kung ang half liter is, yan, nakikita mo yung half liter. Ito yung half ng half liter, gano'n lang. No, half liter this one. So, ilalagay ko siya ganito. Dahan-dahan lang habang mini-mix yung dough. Ayan. So, hakayaan ko lang siyang mag-mix hanggang sa mabuo na yung dough. Kung medyo malambot, makikita mo malambot, dagdagan mo lang ng flour. Kaunti lang, hindi naman yung matigas na. So, kumbaga pa konti-konti, lagyan mo ng yeast, ng flour. Hanggang sa makikita mo medyo umaangat na yung pinaka-dough. So, eto na yung dough kung saan hindi na siya nag-i-stick dun sa ibaba. Dito sa baba, hindi na siya nag-i-stick. So, pwede na siyang bilisan. Tapos, yung texture ng dough medyo malambot. Hindi naman yung matigas. Pwede na natin siyang bilisan yung pagmamasa. Tapos makikita nyo yung pinaka-dough, magbubuo na siya, tapos tataas. Mamaya, papakita ko sa inyo. So, eto na yung sinasabi ko na tumaas na yung dough. Hindi na siya nakalatag dun sa pinaka-floor ng machine. Umaangat siya. So, sa amin, malalaman namin pag ready na yung dough. Kapag ganito na siya, tumaas na yung dough, tsaka nagme-make na siya ng sounds. Naririnig nyo ba? So, nag-plak, plak, plak. Gumagana na yung sound niya. Wait. So, eto, naglatag ako ng flour dito. So,
So, ang gagawin ko, kukunin ko na siya. So, kukunin ko lang by hand, tapos ilalagay ko siya dito. So, ito na yung dough, na ilatag ko na siya. So, ang gagawin naman natin ngayon is yung, gagawin natin siyang full. Tsaka kung mapapansin nyo, maganda na yung texture ng dough. Hindi yung katulad kanina na medyo para siyang crumpled. So, ifo-fold ko lang siya. Ganito. So, parang nag-wrap lang ng regalo. Ganyan. Tapos, ready na siyang i-cut. So, depende sa inyo kung meron kayong tray o by ewan ko kung paano nyo lulutuin yung ano nyo, yung pizza. Pero ang gagawin namin dito, meron kaming malaking tray, which is ganito kalaki. So, ito yung pinaka-service ng ano namin, sa buong hapon. Madami kaming trays na ino-oil. Ganyan. So, ito yung maliit naman namin. So, maliit saka malaki. Ganyan. So, kami, ang ginagawa namin, sa malaki, 800 grams. Tapos, pag maliit, katulad nito, 450 grams. Pero, ewan ko kung gaano kalaki yung tray nyo. Kaya, kung mas maliit doon, bawasan nyo na lang ng mga 50 grams kasi pag umalsa yun, magdidikit-dikit. So, ngayon, ikakat ko yung ibang dough, tapos papakita ko sa inyo kung paano yung sa pizza.